Inakyat na ng National Bureau of Investigation o NBI sa Justice Department o DOJ ang mga reklamong inciting to sedition at grave threats. Laban po yan kay Vice President Sara Duterte. Ito may kaugnayan sa sinasabing ginawang pagbabanta sa buhay ng first couple at sa House Speaker. At sa paghahain po ng reklamong yan, ang kaso ay isasailalim ngayon sa pagsusuri at paunang investigasyon ng National Prosecution Service ng DOJ. At ayon naman sa kampo ni VP Sara, hindi na siya nasurpresa rito at inaasahan niya ang nasabing paghahain ng reklamo laban sa kanya. Moirencina Cruz sa balita. Sinampahan na ng National Bureau of Investigation o NBI ng mga reklamo sa Department of Justice o DOJ si Vice President Sara Duterte dahil sa sinasabing pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay NBI Director Jaime Santiago, unanimous ang rekomendasyon ng nag-imbestigang NBI team na ipagharap ng mga reklamong inciting to sedition at grave threats ang pangalawang Pangulo. 5 abogado plus ako, tinimbang namin ng lahat. So finally, iisa ang naging findings namin, decision namin, na mag-file ng case against the Vice President. Nagugataan niya ito sa pahayag ni Duterte sa isang Zoom press conference na may kinusap siyang tao para patayin ang Pangulo, First Lady at House Speaker sakaling mamatay siya. Pagkaka-threaten niya sa Pangulo, no, na-incite yung kanyang mga followers, yung mga ibang tao na para bang gusto na nilang mag-alsa. Pero yung threat niya ay nalathala naman eh. Sinabi niya, no joke, 2 beses pa. So we take that seriously. Ipaubayan ni Santiago sa DOJ ang pagkilati sa mga reklamo at kung isasailalim ito sa preliminary investigation. Pero tiwala si Santiago na may sapat sila mga ebidensya para suportahan ang mga reklamo laban kay Duterte. Tiniyak pa ng NBI chief na patas ang isinagawa nilang investigasyon at walang halong politika dahil ibinatay lamang nila ito sa naging pagkilati sa mga ebidensya. Gusto ko ito yung manantili na pinagkakatiwalaan ng tao na kami ay political, straightforward. Wala sa aming nag-utos, wala sa aming nagdikta kung ano ang dapat gawin sa kaso. Kinumpirma naman DOJ spokesperson Miko Clavano na natanggap na ng National Prosecution Service o NPS ng DOJ ang reklamo ng NBI laban sa Vice Presidente. Sinabi ni Clavano na dadaan pa sa ebaluasyon at preliminary investigation ng mga piskal ang reklamo para mabatid kung may sapat na mga ebidensya para ito iakyat sa korte at makakuha ng conviction o kung dapat ba itong ibasura na lamang. Sa pagdinig ay bibigyan niya ng pagkakataon si Duterte para sagutin ang mga reklamo at rerebihin ng mga piskal ang mga ebidensya ng magkabilang panig. Samantala, hindi na ikinagula ni VP Sara ang rekomendasyon ng NBI na ireklamo siya dahil kanya na itong inaasahan. Una nang itinanggi ng Vice Presidente na pinagbantaan niya ang first couple at ang House Speaker. Niliwanag naman ni Senate President Jesus Cordero na wala magiging epekto sa impeachment trial ng Senado ang reklamo ng NBI laban kay VP Sara dahil ito ay hiwalay na kaso. Moirencina Cruz para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matatag. Maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa Mata ng Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa @Net25 TV.